At manimahal sa sandaling ito, aking hinihiling manimahal tayo panandali ang tumayo upang magbigay galang po sa salita nating pinamahal na Jesus at ating po dadalhin nating beloved preacher, Kuya Mars Facton. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. God bless you sa ating beloved brother Randy Ikban, my beloved co-preacher. Everybody shout, praise the Lord. Mga binamahal, tayo po ay panadali ang manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at ilingin po natin ang gabay at pagtubay at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang aming pasasalamat ay taos sa aming mga puso. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, na kami ay sinamahan, ginabayan, sa bawat yugto, mahal na Panginoon, ng aming pananambahan. Salamat, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa iyong magasaganang presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mo salita. Kahabagan mo kami at patawarin. Sa first prayer ng aming mahal na pastor, laki pa ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalatayang yung mga banal na salita. Sa oras na ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga hadlang, pag-alinlangan, anumang gawa ng kaaway, cast out from us in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, tayo po'y nagpapaabot sa oras na ito. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Praise the Lord. Tayo rin po ay nagpapaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang to our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildestrada Almeda, the end-time prophet of God. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, our shares and treasure, the blessed life and teachings ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Sa lahat po, mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers in the vineyard of the Lord, mga beloved webcast viewers, magandang araw po sa atin pong lahat. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos at sa lahat po ng mga bisita, sa lahat po ng mga baguhan na rito ngayong araw nitong mga minamahal. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal tayong lahat ay mag-aral ng Word of God. Praise the Lord. Alam niyo po, ang salita ng dakilang Diyos ay napakahalaga para sa mga totoong mga Kristiyano, mananampalataya, maminamahal, kung paano tayo namumuhay araw-araw sa ating patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos. Ang ating buhay, maminamahal, ay nababago ng nababago, maminamahal. It is renewed day by day. Sabi nga, maminamahal, ang pagpasok sa kaharian ng mahal na Panginoon doon sa langit, sa buhay na walang gan, is a day-by-day process. So, Christian living, napakahalaga po. Amen? Paano po tayo mamuhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ating pag-aaralan, maminamahal, ay ating pong basahin ng ating mga Bible. Kindly, in the book of Matthew, maminamahal, praise the Lord, chapter 16, verses 24 and 25. Ito po Amen. Praise the Lord. Ito po sinasabi sa Aklat ng Mateo 16, 24 at 25. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin at tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, 25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito at sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon Diyos. Ang ating paksa ngayong araw na ito, ating pamagatan, self-denial. Pagtanggi sa ating sarili. Alam niyo mga minamahal, ang principle ng sanlibutan, mga minamahal, they love themselves more than others. Yan ang principle ng sanlibutan. Mahal nila ang sarili nila kaysa sa iba, paminamahal. Kaya nga bilang believer, bilang Kristiyano, nalalaman natin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. That we need to love God more than anyone else. Kinakailangan ng pagmamahal natin sa Diyos, paminamahal.
may kalakip na sakripisyo. Hindi pwedeng mahigitan ang pagmamahal natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga, in denying ourselves, it is written in the book of Matthew chapter 16, verse 24 and 25, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. In verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. So malinaw po mga minamahal, ang pagtanggi sa sarili, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, if you want to follow the Lord, you need to deny yourself. Amen. Maraming gustong sumunod sa mahal na Panginoon, pero hindi po sila handang isuko ang kanilang sarili. Hindi kaya mga minamahal iwanan ang buhay sa libutan. Hindi kaya mga minamahal na iwanan ang kanilang mga kaibigan. Kaya nga, we need to choose. Kinakailangan pumili ka. Kung gusto mo ang mahal na Panginoon, sundin mo ang ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At sino mang sumunod sa utos ng mahal na Panginoon, hindi po nabibigo. Lahat ng sumusunod sa kalooban ng dakilang Diyos, kahit isipin natin mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, pasanin mo yung krus. Hindi literal na krus, sapagat ang kaya lang pumasan ng mabigat na krus ay ang dakilang Diyos, ang Savior. Amen. Ang ipinapapasa ng mahal na Panginoon sa atin bilang mga Kristiyanong totoo, kung merong nagpe-persecute sa iyo, mga minamahal, idaan mo sa prayer, idaan mo sa panalangin. Kung meron kang sufferings, meron kang problema, mga minamahal, pasanin mo na may pananampalataya. Sapagat ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, talatang 25, ang sino mang mag-ibig ng kanyang buhay, ng kanyang sarili, ay mawawalan nito. Pero ang sino man, mga minamahal, magbigay ng kanyang buhay para sa mahal na Panginoon, ay magkakaroon nito. Amen. Di ba mga minamahal, pag dumadalo ka sa church, sa gawain ng mahal na Panginoon, may appointment nung araw na yan. Pero anong pipiliin mo? Maminamahal. Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng trabaho, ng hanap buhay, maminamahal, na nagbibigay sa iyo ng lakas, araw-araw na nag-iingat sa iyo, pag-araw ng gawain, maminamahal, hanggat maaari, i-priority natin ang mahal na Panginoon. Hindi ka mawawalan, hindi ka malulugi, mga minamahal. Pag inuna mo ang mahal na Panginoon sa lahat ng iyong baga, sa lahat ng gagawin mo, bagaman may sakripisyo, diyan ka makikita ng mahal na Panginoon kung talagang mahal na mahal mo ang dakilang Diyos. Basahin natin mga minamahal ang susunod na verse. Galatians 2 verse 20. Mga minamahal. Dito po sa Galatia, Kabanata 2, ang talata 20 na sinasabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, in denying ourselves, mga minamahal, sabi ng Word of God, praise the Lord, hallelujah. I am crucified with Christ, sabi ni Pablo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Napako na po pala tayo, mga minamahal, nakasama ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo yung nabubuhay sa ating sarili. Sabi po ng salita ng dakilang Diyos. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nabubuhay tayo, hindi na ayon sa takbo ng sanlibutan. Mga minamahal. Kung ano yung uso sa sanlibutan, mga minamahal, hindi ka pwedeng sumabay doon. Sapagkat tayo Kristiyano, tayo anak ng mahal na Panginoon. Ang ating pamumuhay ay naaayon sa salita ng dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Makita mo yung gayak ng sanlibutan.
Nagtatrabaho ka, nasa office ka, mga minamahal. Hindi ka pwedeng sumabay sa gayak na sanlibutan. We need, mga minamahal, to be separated from this world. Set your mind on things above, mga minamahal. Ang ating paraan ng pamumuhay, mga minamahal, we live according to holiness. Ang Diyos natin ay banal. Kinakailangan tayo po'y magpakabanal sa harap ng mahal na Panginoon. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba na ikaw ay uusigin dahil sa paraan ng pamumuhay mo. Bilang Kristiyano, dapat maging proud pa nga po tayo. Amen? Di ba yung sanlibutan, mga minamahal, proud sila sa mali nilang ginagawa. Pero tayo, mga minamahal, wala tayong maling ginagawa. Ang ginagawa natin, mga minamahal, mapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa natin, mga minamahal, ay sundin ang kalooban ng dakilang Diyos sa buhay natin. Dahil pag sumunod ka sa utos sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung buhay natin, pansinin natin. Dahil hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, dati, mga minamahal, yung pag nabubuhay ka sa sarili mo, ibig sabihin, maminamahal, yung Espiritu ng Diyos, hindi pa nakatira sa puso natin. Dahil pag nabubuhay ka na nang aayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, ibig sabihin, maminamahal, meron kang conviction. Let us remember, a true believer, a true follower of our loving God, maminamahal, is with conviction. Kinakailangan, meron pong gabay ng Espiritu ng mahal na Panginoon. May takot ka sa mahal na Panginoon. Kasi po, pag walang conviction, you can do everything what you want to do. Minamahal. Dahil wala namang conviction. Bagaman dumadalo ka sa church, as you still serving the Lord, pero pag walang conviction, minamahal, wala yung takot sa puso mo, mga minamahal, na magkasala, hindi ka sealed ng Holy Spirit. Hindi nakatirang totoo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin, sa puso natin. Kasi po, pag nakatira ang mahal na Panginoon sa puso natin, maminamahal, lahat ng bagay na gagawin natin, iisipin natin, lahat yung pawang nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong patotoo ng isang sister? Yung kanyang beloved father, hindi pa safe sa family. So, mga minamahal, alam niyo po, nagpatuloy siya hanggang dumating na yung oras na kailangan niyang tayuan ang kanyang pananampalataya. So, mga minamahal, dating sister, lagi siyang nakapantalon, maiiksi ang kanyang mga damit. Ngayon, mga minamahal, minahal niya ang paglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya bumili siya ng maraming palda, mga mahabang mga damit, mga minamahal. Alam niyo po, galit na galit yung tatay niya. Dumating mga minamahal yung oras, yung mga damit na binili niya, sinunog. Ang sabi niya sa tatay niya, Tay, damit lang ang sinunog mo, hindi ang aking pananampalataya. So, bili uli siya ng damit, mga minamahal. Kasi mahal na mahal niya ang mahal na Panginoon eh. Kahit ano pang gawin sa kanya, kahit ano pa mga minamalang sabihin sa libutan sa kanya, ang mahalaga sa kanya, magawa niya yung bagay na alam niyang makalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon. And then mga minamahal, bili uli siya ng palda, bili siya ng mga damit talagang kasuotan na malulugod talaga, maluluwalhati ang gloria ng mahal na Panginoon. Minamahal, hindi siya napatigil nung kanyang beloved father, hanggang dumating yung overnight, ayaw siyang paalisin. Ginawa niya mga minamahal. Sa kanyang pagmamahal sa mahal na Panginoon, hinintay niyang matulog yung kanyang tatay. Saka siya mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo ko, ngayon ko lang gagawin to, tatakas ako. Dahil gusto kong dumalo sa gawain. Amen? Amen? Ang kanyang prayer, pag uwi niya, hindi magalit yung kanyang tatay. Prayer niya. Dahil alam, mga minamahal, umalis siya ng bahay. Alanganing oras.
Hinintay lang makatulog yung kanyang tatay. Pagdating mga minamahal, yung kanyang prayer tinugon ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang pagkaalam ng tatay, natulog siya sa mga kaibigan niya, mga minamahal. Pero hindi alam, dumalo sa gawain. Sabi niya, dumalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Dumating na yung time, mga minamahal, talagang ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya, ang kanyang beloved father. Hindi siya sumuko. Hanggang dumating ang oras na tinawag din ng mahal na Panginoon na kasama niya maglingkod sa dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan, maminamahal, 25 talatang 28, maminamahal, kinakailangan magkaroon tayo ng matatag na desisyon sa buhay. Pagka tayo ay Krisyanong totoo, self-denial, mga minamahal, need a sacrifice. Sabi ng salita ng dakilang Diyos, basahin natin, mga minamahal. Ito po ang sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanatang 25, talata ay 28. Siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Amen. Purihin ng ating dakilang Diyos. Sabi ng talatang ito, siyang pumipigil, sabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Sabi ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, kapag ikaw pala ay Kristiyano, isang mananampalataya ng dakilang Diyos, kapag hindi mo nilayuan ang buhay sa sanlibutan, hindi mo iniwan ang buhay sa sanlibutan, mga minamahal, ay tulad ka na isang kutang madaling mabagsak. Madali kang babagsak, mga minamahal. Sapagat ang ating lakas ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Every time na tayo nasa fellowship, nasa bahay-sambahan, dito tayo pinalalakas ng dakilang Diyos. Kaya mapansin natin mula simula hanggang sa oras na ito, damang-dama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, pagpapatunay na panibagong sigla ito, lakas ng ating pananampalataya. Sapagat kung paano ang dakilang Diyos na makapangyari ating naramdaman kanina hanggang sa oras na ito, ang ating mga panalangin ay dininignan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. In Proverbs 25 verse 28, mga minamahal, sabi ng Word of God, he that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So yan po pala mga minamahal. Pagka ikaw ay meron conviction, mga minamahal sa iyong ginagawa, may takot ka sa mahal na Panginoon, tinanggi mo yung sarili mo, mga minamahal. At ang nabubuhay na ngayon sa atin, mismo ang dakilang Diyos na umibig at nagmahal sa atin, mga minamahal. Ang pananampalataya natin, lalo magiging matatag at matibay. Humarap ka man sa mga pagsubok, sa mga problema, tiyak, panghahawakan tayong patuloy ng ating dakilang Diyos. Next verse tayo, mga minamahal, kaya hindi po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Job, Kabanata 28, ang talata po ay 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.